Naranasan mo na ba yung nagsimula ka ng mag-share ng Word of God, ng faith mo at testimony mo sa buhay, sa family, sa malalapit sa'yo, kaibigan at sa social media? Biglang may nagsabi sa'yo, "Oy, siya, di ba masama yung ugali niyan dati? Hindi nga yan nag-church." Tapos, kung ano-ano yung pinaggagawa niya. Lasinggero nga yan dati, adik, nakulong nga yan, tsismusa nga yan dati, palaging nakikipag-away. Masakit, napakasakit. At dahil dyan, naaalala na naman natin yung mga kasalanan ginawa natin. Yung mga bagay na ginawa natin sa past natin, mistakes. At dahil dyan, nakakalimutan na natin yung identity natin. At nagda-doubt na tayo sa sarili natin. At parang ayaw na nating magpatuloy minsan. Dahil yan, yung trabaho ni Satanas. Yes, let me tell you this. That's how the enemy works. Satan will always bring up your past to stop you from walking in your purpose. Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, "Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize." Hindi mo dapat hayaan na yung nakaraan mo ang humawak ng future mo. Huwag kang mag-focus sa nakaraan, mag-focus ka kay Jesus. Iniinsulto ka man nila ngayon, sinasaktan, at pinagkakaisahan dahil kay Lord, you are blessed. Matthew chapter 5 verse 11, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Magtiwala ka palagi kay Lord. Siya yung nakakaalam ng puso mo at siya yung huhusga. Dahil pagbabayaran ng tao ang bawat walang kabuluhang salita na sinasabi nila. Matthew chapter 12 verse 36, "But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken." Kahit may mga nagda-doubt sa'yo, don't stop. Keep sharing the Word of God. Keep proclaiming. Hindi natin trabaho na pilitin silang maniwala. Ang trabaho natin, i-share yung katotohanan at si Lord na yung bahala sa kanila. Let this be your stand. I'm not who I was. I'm who God is making me to be. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation is come. The old has gone and the new is here." Kung ikaw nagsishare ka ngayon ng Word of God at nasasaktan ka, pinaparinggan ka nila, okay lang yan dahil hindi ka nag-iisa. Marami ng lingkod ng Diyos na nakaranas niyan at mas malala pa kesa sa'yo. Don't give up. Don't stop. Keep shining, keep sharing, and let Jesus be known. Your labor in the Lord will never be in vain. Balang araw, pagpapalain ka ni Lord at hindi sayang ang lahat ng iyong ginawa. God bless us all.